Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat, and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel, and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, magandang araw po, and welcome po sa channel po natin. Sana po mag-i-stay kayo, and dito pwede tayong or marami tayong pag-aaralan about po sa sarili po natin, and about po sa asawa po natin, about po sa amo natin, about po sa mga tao po na nakapalibot sa atin. But ito ang pinakamalaga dito is like alamin mo kung ano yung lakas mo, kung ano yung kahinaan mo, then paano mo siya ibabalance, no? And my previous videos is meron pa akong ibinigay po na mga birthdays, kung ikaw po ba spiritually gifted or talaga po maswerte ka, or talaga po bang meron ka pong malakas po yung intuition mo. But ang ibinigay ko sa inyo guys is this is only in, sabi ko nga sa inyo is papyo lang po to. Kung alamin po natin talaga buong pagkatao mo, and then yun po is medyo matagal-tagal po na pag-aaral, pero kahit papano po, unti-unti po natin na i-uncover. So, hindi ko man kayo makover lahat, pero meron na kayong idea, no? And tinuturo ko po dito sa inyo kung paano po natin, kahit yung paano po natin, kahit paano po malaman po natin, no, kung ano po ba yung kahinaan natin, as I said, no. So, sa ngayon, andito tayo sa birthday po na kung saan meron po siyang birthday po sa lahat po ng mga tao po na isinilang, na kung saan ang birthday po niya is 1 and 10 or 1, 10, 19, and 28, no. So 2 plus 8 is equals to 1. And 19, 1 plus 9 is 10, and 10, yes. Ito naman is actually, kahit sabihin po natin na parehas lang po yan, it will end to 1. But actually, meron po yung ibang lakas po na kung saan pwede po niyo magagamit po talaga, no. And sa ngayon, mag-umpisa tayo, no. So, ito yung mga tao na kung saan ipinanganak po as a leader. So, kung mahahalata po ninyo, kahit bata pa po niyan, alam po niyo kakaiba siya sa mga kapatid niya, kasi nga po, siya pong laging nasusunod. Alam mo yung parang mga bata pong suwail, yung gagawin po niya kung anong gusto niya. And pagka iyo'y nagustuhan niya ang isang bagay, kahit po bata pa lang po siya, parang nararamdaman mo na kaagad na talaga pong hindi siya susunod sa'yo, no? And ito kasi yung bata po na, or mga tao po na kung saan isinilang po na parang very masculine energy, na kung saan kahit ikay babae, pag isinilang ka sa ganitong napapansin niyo kagad na, well, pinaka-traits po nito is like matigas ang ulo, no. Meron siya sariling mundo. Hindi lang po 'yun. Yung bagang pag gusto niya talaga, no. So sa akin, meron po tayong tinatawag nga po na energy, no. Lahat ng numero para sa akin is good. And para po sa akin, walang bad, or sabihin natin na walang good, walang bad. So, depende siya sa inyo kung paano po niyo siya i-adjust. Then yung last ko na topic is like about 2. Mga tao po is masyado pong intuitive, masyado pong malakas po ang pakiramdam. Minsan po, napagkamalan mo talaga silang very introvert, no? Kasi nga po, mahihain po sila. But, yun sa akin is, isa din po yun sa lakas na kung saan nagbibigay po yun ng, kung alam mo kung saan po yung weakness mo, then ito po yung gagamitin mo para po ikaw makakawa or matupad, or kahit pa paano po makaahon ka po sa kung saan meron po tayong tinatawag na pagsubok po ng buhay. And sa akin, mas marami po talaga ang mga tao na nai-stuck po sila pero hindi nila alam, no? And sa ngayon, as I said, ito yung mga tao na inborn leader and masculine energy. So sila ang dapat nasusunod. And ito namang 10 is like ganun din po, no, pero yung 1 kasi is like from 1 to 9, sila po yung mga fixed numbers. So, ibig sabihin, wala po silang kahati, wala po silang ibang energy po na kung saan pwede mong i-attach doon, no? But ang 10 meron na po, kasi ang 1 plus 0, ang 0 as said is eternity. So, pwede pong sabihin po natin na etong si 10 is like, kung ano po yung gagawin po niya, minsan po, nauuwi po siya sa wala. Kasi nga po, is magsisimula naman siya uli. Kasi ang kapares po niya is 0. So, ngayon, etong mga tao po na 10 is like, magaling po silang magsimula, no? Magaling silang magsimula, gusto nila yung mga idea ganito. Kaso nga lang, may tendency po sila na paano ba, yung
hindi pa natatapos yung isa, gawa na naman po siya ng isa. Kasi nga po, itong Jess is meron nga siyang kakibat po na 0. So, supposed to be itong mga 10, dapat po isipin ninyo kung ano po talaga ang gagawin. Tapusin mo muna, tapos bago kayo gumawa ng iba. And mind you guys, no, kapag nandoon na sa Magic Square yan and marami kayong uno, malalabas po doon na lagi na lang po kayo nagsisimula and wala po kayo natatapos, no? And ito namang 19. So ang uno, itong 19, parehas lang po yan. 1 plus 9 is equals to 10. And i-cover mo is equals to 1. I think pwede natin pong sabihin dito na ikaw po is like yung bang okay, ikaw yung tao po na kung saan lahat ng ginagawa mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa lahat, no? So, yung may kita ka man, isusubok mo na lang, ibibigay mo pa. Kasi ang 9 is about consciousness. So, yung bagang, kumbaga sa akin, maraming tao na gusto ko talagang maging ganito, gusto ko maging magagamot, gusto ko magiging manalo po ng loto para may makakatulong pa ako sa marami. And, eto po, ang mas na-project po niya is yung mga tao po sa labas po ng buhay niya, no? Ito po yung taong gusto niyang baguhin, gusto niyang lahat gagawin ko para sa ganito, para sa kanila, pero nakalimutan nila yung sarili nila. And almost po sa mga tao po ng ganon is like ending up nasasaktan po. Kasi kahit ano pong gawin kasi natin, hindi lahat natin napapasaya. Ito yung mga tao na very pleasing na you like to please other people, but you forget about yourself, no? And ito naman sa 28, ito yung 28 is equals to 1, is also 2 plus 8 is 1. And kung titingnan mo dito, is like, alam niyo guys, no, kayo yung tao na yung ano na lang, puro na lang pangarap, pero hindi mo siya natutupad. Kasi ang 8 is like, lagi ka pong nai-stuck sa isang sitwasyon, pero hindi mo alam kung paano po aalis. Paano po kasi, hindi mo po, nakalimutan mo po na dapat kung ano po yung gagawin mo is like, kailangan mo siyang gawin. Ito yung mga tao, 28, na lagi na lang po nangangarap, pero wala po silang action na ginagawa, no? And sa lahat ng sinasabi ko guys, no, bawat isa sa atin, kahit sinabi kong ganun, meron tayong positive, meron tayong negative, but neither isa ka po doon, no? Hindi ka po isang negative, hindi ka po isang positive. Both tayo meron noon. Kaya lang kung alam mo siya kung paano mo siya i-handle, so mas madali mo siyang ma-cover. Madali mo siyang kumbaga sa akin, pwede mo siyang tapalan kung ano po yung pagkukulang mo, no? Di po ba? So, in this case, is like, simulan po natin sa 2, then 8, then, ang 8 kasi, ang 2 kasi is like imagination, is like, instead po siyang nagiging masculine, this becomes an energy, kasi 2 and 8 is equals to 1, but actually, ang energy mo is dual. So, pwede ka po maging lalaki, pwede ka rin po maging babae, pero mostly po dito sa mga taong to, puro na lang po pangarap. No, kasi ang 8 kasi is like, sabi nila, maswerte po yun, but actually it's not. No? Kasi ang 8 po kasi is like eternity. So, paulit-ulit po ang magiging sitwasyon mo. Although, hindi mo alam na ang buhay mo is like, parang paulit-ulit lang po ba? And then yung iba minsan hindi ka na po aware na gano'n na pala po yung nagiging life mo, no? Paulit-ulit na lang po hanggang sa makarealize ka, kailangan ko pala itong gawin na ganito, ganyan, no? And mind you guys, no, sa akin is like, if you attach everything, then sabihin po natin na, okay, sabi ko nga, is very masculine po ang energy ninyo. Pero actually, bakit tatatakot ka? Bakit ang hirap mong makaahon? Bakit parang walang nangyari sa mga ginagawa mo? It is because depende kung anong buwan ka, no? Let's say, for example, I will attach, ito is like, they are fire element, no? Ito yung mga tao, masculine. Pag masculine, sabihin ko is like more on fire, more on air, no? Kasi ang air is neither babae man o laki. Ganun po ang pag-ugali nila, parang alam mo kung ano. Pero ang mga birthday po ito po ang mga birthday na kung saan talaga pong masculine or like puro na lang po sila gawa. Para sila talagang lalaki. Kahit babae ka po, lalaki po ang ginagawa mo. Ako, kaya ko to. So, ito mga taon to na, ito yung mga tao na maaasahan mo. No, na kumbaga sa akin, sila po yung magagabay sa atin, sila po ang gagawa ng ganito, ganyan. So, kung makikita mo yung mga leaders sa eskwelahan, no, mapapansin mo talaga na, eto. Then, kahit sabihin po natin, ipinanak po siyang mabait, sabihin po natin na very
nakasunod lang siya, pero deep inside niya, mind nyo, lalo po sa mga bata po, pansinin po ninyo yung mga bata mo na pinanganak po sa uno. And mapapansin po ninyo na although mabait po yan, nasusunod sa iyo kasi nanay ka, pero may deep inside talaga yan, yung yung pag nakalingat ka na, yun gagawin niya kung anong gusto niya. Hindi siya lalo na po pag yung anak mo is like nasunod talaga sa'yo. Pero hindi lang siya makasabi na, no, ayaw ko niyan. Paglingat mo niyan, kung ano yung ipapasot mo sa kanya, pag nalingat ka na niyan, hubarin niyan, tapos magsusuot na mo kung anong gusto niya. Ito yung mga bata po talaga na as in, I will not say, sabihin natin, sutil, suwail, pero sila ang nasusunod. Pero kung maintindihan mo kasi yung energy nila, let them be. Kasi sa akin, that's who they are, that's where they are. Ang kailangan mo na lang po talaga is gabay. Kasi supposed to be, hindi po niya kailangan ang tulong ng iba. Ito din po yung mahirap sa mga ganitong birthday. Kasi mataas masyado pride nila. Yung ayaw po nila na mapagsabihan na they failed. So, minsan sinasarili nila yung failure nila and ayaw po nilang mapagsabihan ng ganito, ganyan. So, other way, ang bata po is parang lumaki po siya parang bully or lumaki man po siya na parang talaga pong swail is because meron po siyang dinadaanan po no, na parang trauma, hindi po siya nagabayan po natin. And kung tayo naman po is adult, no, I think let's try po talaga na i-analyze po natin ang buhay po natin or ang pag-uugali po natin. Nakabase po talaga yun sa kung kailan at kung saan ka ipinanganak. Ngayon, mostly sa mga kaedad ko is like hindi natin pinili po yung araw na pinanganak po natin kahit nga yung mga ngayon kasi kahit sabihin po natin na kasi may cesarean na baga mamili ka na po kung anong pero hindi mo mapipili yung buwan, pero mapipili mo yung birthday or kung saan petsa, kung saan pwede kang manganak kasi nga pwede ka lang buksan. Pero yung mga tao talagang natural po talagang ipinanganak. Kahit sabihin po natin na cesarean siya, pero eto na po yung, there is no other way na talaga pong kailangan na buksan na po yung tiyan niya kasi para mailigtas po yung bata. It's different, no? Pero the same energy, it's different, pero yung energy po, no, is just like, eto yung mga birthday po natin na talaga pong ang hirap po baguhin. Kasi ito po talaga yung nakasaad. Ito yung birthday mo na kung saan pwede kang isilang, na kung saan ito yung pinili mo. Ikaw bago ka pa na-conceive, pinili ka na po or pinili na po ang energy mo na ikaw dito ka isilang para po magkaroon ka ng mga ganitong experiences. No. And say for example, no, as I said, this one is an masculine energy, like they are leader, they are so mostly sa kanila is fire energy. Like lalo na po guys, no, kung ang mga tao ipinanganak po sa Aries, like fire. Ito talaga match po sila dito sa fire. Sagittarius, Leo, Aries. Kung ang Aries ipinanganak sa uno, nako, mag-ano na po kayo diyan, kumbaga sa akin, talaga pong intindihin niyo yan. Kasi ang Aries po is connected po yan sa Mars, no? Lahat po ng mga is somehow connected po. Ang Aries po talaga is connected po siya sa Mars, and then ang iba po is connected po sa Saturn. So pag ang ulo po ito talaga pong matigas, no. Pero kung as I said, kung maintindihan mo siya, and then let them be, no. Wag mo na siyang kumaga sa akin, kung ikaw nanay, wag mo na siyang wag mo nang ipilit ang gusto mo kasi magkakaroon lang po ng problema ang bata, no. Paglaki niyan, kahit ayaw niya, no, ipipilit din po niya sa iba 'yon, no. So sa akin, I'm no way na alamin ko ano po talaga ang mas nararapat po sa mga anak natin, pero so far is like, ito po talaga ang pinaka-problema natin is understanding yourself, no? So, ngayon, ang Leo, so ito po yung taong match sa Leo, Ono, Jess, at ating maganda po ang energy nila, no? And Sagittarius. Sagittarius, pag ipinanganak 28, masasabi ko kako sa iyo is okay po ikaw. Kasi ang Sagittarius, kalma po sila, nakaplano lahat ang kailangan nilang gawin, nakaplano po lahat, no? And then, now isabay po natin ang air element. Ang air element po, at saka ang air element is Gemini, no? Gemini, Libra, Aquarius. So kung ito yung mga birthday nyo,
Ang 28 match din po sila sa air kasi ang 28 is considered po siya na parang binabalanse mo lahat, no? And ang kumaga sa akin binabalanse niya kung ano po ang gagawin niya, kung ano po yung nakaano niya, and kahit saan po dito is like magma-match po dito, no? Now, ang Virgo naman po, yes, ang Virgo is ang Virgo kasi maganda po actually sa kanila ang lahat po actually nito kasi ang Virgo is earth. Magkasalungat lang po talaga sila pag nasobrahan po ng apoy, nasobrahan ng tubig, nasobrahan din po ng air. So, babalanse, ito sila po kasi yung taga-balance po ng energy po natin. Kasi tayong Sagittarius, tayong galing po sa buwan, hindi po tayo taga dito, galing mga air po na mga nilalang or galing po is hindi po tayo taga dito. So and the same thing with Sagittarius, pero mostly ang mga Capricorn is dito po yan sa earth, no? Sila po ang tagabantay po dito sa lupa. So ang mga tao na to is like kahit po sabihin po natin ito yung birthday nila, ipinanganak ka pong Virgo, ipinanganak ka pong Taurus, no? Ipinanganak ka pong Capricorn, so okay po ang energy mo. Now how about pagdating po sa Pisces, no? Pagdating sa air element, no? Dito po kayo magkakaroon ng problema. Ito po yung mga tao na kung halimbawa ipinanganak siyang Cancer, actually it should be balanced kasi ang Cancer is water. Ang Cancer is nandun na yung mga dos, no? Mga dos, 2, 4, no? Mga female energy. Ang water kasi is almost, no? Lahat po sa kanila is water energy. So sa akin, mostly talaga kapag ikaw po yung uno, no, tapos ipinanganak ka pong Cancer, kuminsan po talaga natatalo ka po ng emotion mo. Okay? Kapag ikaw na isang apoy, ipinanganak po sa panahon po ng Cancer, Scorpio, talagang pong nahihirapan kang magbabalance, no? Pero sa akin, as I said, kung malaman mo na isa kang Cancer, na isa kang Gs, So supposed to be ang pagiging Cancer mo, ito yung gagamitin mo para makuha mo yung gusto mo. Bilang 10, bilang 19, bilang 28. No, pero ang 28, as I said, match po ito ng Cancer, Scorpio, Pisces. So, now, ito yung kabaliktaran po kasi ang mga uno, pagdating po ng ipinanganak ng Scorpio, ng Pisces, as I said, matatalo po sila ng emotion nila. Ito po yung time kung bakit sila isinilang dito kasi itong mga female energy, itong mga male energy, masculine energy is like, kailangan po nila matuto kung paano po maging babae, paano po i-handle ang feelings mo, paano mo i-handle ang emotion mo. And eto po ang mas natin na hindi po natin naiintindihan, no? And as I said guys, no, lahat po siya is just only understanding and iaano mo kung ano po yung pwede mong gawin, no? So as I said, 28, Uno, Gs, 19, 28 is all male energy na kung saan pwede kayong trabaho ng trabaho, ganun, no? And kuminsan, like sabi ko nga sa'yo sa 10, is like, lagi na lang po ikaw nagsisimula. Tapos lagi po nauuwi sa wala kasi nga is 10, no? Pero kung sabayan mo siya ng sasabihin po natin na uno lang, sabihin mo talaga na tapusin mo talaga kung anong ginagawa mo. Kung may project ka ngayon, tapusin mo talaga muna siya. And makita mo talaga na pagkatapos saka mo iwan yung isang project mo, isa na naman. And then makikita mo talaga na okay na ako. Natatapos mo na yung dapat mong gawin. No? And kuminsan guys, is like, just only kunting understanding po sa pagkatao po natin. Make our life easy, no? Para po hindi ka bumangga sa poste. Kasi mahirap din po kasi yung talagang wala pong alam or you don't care about your energy. May mga tao po talagang skeptical. Pero sa akin, it's just like, as I said, no, pahatyo lang po ito sa tunay mong pagkatao. And at least meron ka ng idea, di ba? Okay guys, no, maraming salamat po sa inyo. We are 19 minutes now and welcome back po, no. 2 araw po akong di po nakapag-upload, so may mga project po akong ginagawa. And maraming salamat po, nabalik po ulit tayo. Sa Martes po guys, ang another nating tawas po. Thank you!